Okay mga kapitbahay, nandito ako sa First Park Homes Magalang. Habang hintay natin yung client, isip tayo ng topic ulit. Kalista. Pag-usapan na lang natin ngayon pinagkaiba ng Kalista Mid at saka Kalista End. So kung ano yung mas okay sa inyo na ibigyan kayo ng options. Yan, pag-usapan natin pinagkaiba ng Kalista Mid at saka ng Kalista End. Kung ano mas bagay sa inyo at anong mas okay na unit na pwede kong i-offer. Actually, wala namang pinagkaiba yung Kalista Mid at saka Kalista End in terms of floor area. Same silang 40 square meter, same din naman silang expandable, pwede nyo pa-expand. Ang pinagkaiba nila, flat area. Siyempre kung Kalista Mid yung pipiliin mo, nas mid ka, nasa gitna ka. So ang expansion mo, yung harap, tsaka yung likod. Pag Kalista End yung pipiliin mo, ang expansion mo, harap, yung gilid, at saka yung setback, yung sa likod. Okay? So, mas malaking lote, mas malaking expansion. Pero kung mas malaki lote, mas mahal. Yun lang naman. Budget-wise, kung hindi naman kalakihan yung pamilya nyo, and hindi mo naman kailangan ng extra space, kasi kahit Kalista Mid naman, expandable naman eh. Pwede siyang ma-expand yung harap, pwede maging another room or balcony. Okay? Pwede maging kwarto, pwedeng balcony. Yung baba, covered parking. Or kung hindi naman, available area. Kung gusto mo yung mga bata, gusto mo maglaro, pwede doon. Going garden, plantita, yung mga ganyan. Sa likod naman, ang expansion natin yung second floor na sa ibabaw sa taas ng toilet. Pwede ka kasi magpalagay ng another toilet sa taas. In terms of pricing naman, hindi naman nakakalayo si Kalista Mid at si Kalista End. Konti lang difference. So kung kaya mo mag-monthly ng Kalista End, mag-Kalista End ka na. Pero hindi ko sinasuggest. Kasi nga, lalo na ngayon, pandemic, dun ka lang sa kaya mo. Sa kaya mong bayaran, kaya mong iraos ng 10 years, 15 years. Kung need mo naman ng mas malaki talagang unit, pwede ka rin mag-combine. Combine mo yung Kalista Mid at saka Kalista End. Pwede mo rin combine yung Kalista Mid at Kalista Mid. Pero syempre, mas malaking lote, mas malaking bahay, mas mahal. Okay, kung kaya mo mag-monthly, go. Lakasan na ng loob yan. In terms of turnover, same lang si Kalista Mid at si Kalista End. Fully finish, complete bathroom pictures, parehas na parehas. Pinakaiba niya lang lote, yung service area niya sa gilid, and yung setback, mas malaki. Okay, halimbawa naman na ganito, nag-reserve ka ng Kalista Mid. Bumili ka sa akin ng Kalista Mid. Yay! Okay. Dahil bumili ka sa akin ng Kalista Mid. Siyempre, kayo mo kung bibili, wala may ibang seller dito. Bakit ka bibili? Siyempre, bumili ka sa akin ng Kalista Mid. Then later on, gusto mo mag-Kalista End, pwede. Pwede ka mag-transfer ng Kalista End. Gagawin lang natin ng RSA or Request for Special Approval. Then, transfer ka sa Kalista End. Okay. Budget-wise, kung di mo talaga kaya si Kalista End, no, maganda, malaki lote, okay. Pero kung di mo kaya si Kalista End, huwag mo kuhin. Mag-Kalista Mid ka na lang. Okay. Sa panahon ngayon, may practical na lang mo. Ano yung, malaki bahay ko. Kung ano yung kaya mo i-house, 15 years, 10 years, 5 years. Kung primary home at
hindi naman kalakihan yung pamilya nyo, magkalista need na lang muna kayo. Kung later on, gusto okay na, natapos mo ng bayaran itong si Kalistamid, gusto mo ulit mag-invest sa iba naming developments, try the Kalista N or the Una model. Ayun lang naman. Actually, wala naman kasi talagang pinagkaiba yung dalawa. Mas mahal lang ng konti si Kalista N because of the lot. Pero sa floor area, almost the same. Okay? Magbabari yan sa monthly amortization na kaya nyo bayaran. So kung kaya nyo yung Kalista N, go. Kung hindi kaya, pero gusto nyo talagang mag-invest, magkalista mid lang kayo. Okay, again, andito na naman si Doxy Boy. Nag-explain na naman ako kung ano-ano, kung ano gani. Kung may mga tanong kayo, may mga increase kayo, pwede kayo mag-direct PM sa FB page ko, makeypers.com, or PM nyo ako sa personal FB page ko, search nyo ng Dox Veridiano. Dox Pogi Veridiano, hindi, joke lang. Dox Avila Veridiano. And meron din ako YouTube channel. Sa YouTube channel ko, wala naman kayo ibang gagawin. Mag-like, subscribe, and then boom! Thank you! Paano mga kapitbahay, sa muli. Tapos na naman yung daldalan natin, okay? Bye! Saglit. Tutol ko pala kayo sa Magalang. Tara! Ayun, itong Magalang Pampanga namin na project, very accessible siya. Kung galing ka ng NLEX, Santa Ines exit, siguro from Santa Ines exit mga 10 minutes away. Ayun, and along kalsada rin lang siya. Itong Magalang project namin, maliit lang to. So, mabilis yung developments, mabilis yung turnover. Nasa 10 hectares lang to. So, yung mga units namin, may mga turnover ng 2022. Ayan. For inquiries, PM lang kayo. Alright. Napapakita ko sa inyo yung floor area ng Kalistamid. Ito yung Kalistamid. So, almost the same naman ng Kalista N. May pogi yun. Ganda ng salamin, oh. Di wow. Bagay ako rito sa kulay nito, puti tsaka itim yun. Nga pala, pag may mga gusto kayong topic na gusto nyo liwanagin, gusto nyo i-clear, gusto nyo talakayin natin dito sa video ko, message lang kayo. Walang problema. Sasagutin yan lahat ni Boy Benta. And nga pala, sa mga hindi nakakaintindi ng real estate, hindi lang po yung bahay ang binibili nyo. Pati amenities, pati kung ano yung house features, yung kung ano man yung meron na sa paligid ng developments ng project na yan, kasama yan sa mga binabayaran nyo. So, wag lang yung unit na titignan nyo. Mas maraming amenities, mas magandang developments, mas safe and secure na community, mas okay na investment yun. Okay?